Sa pusod ng Maynila, naroon ang isang lugar na puno ng kasaysayan at katakot-takot na mga kwento. Patay matapos saksakin ang isang lalaki sa Tondo, Maynila. Nakuna ng CCTV ang aktual na engkwentro sa pagitan ng isang sekyu at isang armadong lalaki sa Tondo. Saka ito pinagbabato sa mga tao sa kabilang bahagi ng kalye. Natatayan nyo rito, napakagulo na yung lugar na to. Peke, labas mo dyan. Patayan. Saksakan. Pagka dito sa Tondo kasi, huwag ka mayabang, huwag ka titingin na masama. Sa bawat kanto, mararamdaman at maaamoy mo ang buhay na komunidad. Ito na marahil ang tinaguri ang pinakadelikado na lugar sa buong Pilipinas. Madaming takot na pumunta dito. Habang naglalakad sa may Tondo, Maynila, bago makarating sa kanto, nilapitan siya ng isa pang lalaki. Best! May bago tayong mission. Nag-message na yung sleeper agent. Kailangan natin mag-assemble. Hello? Oh, dito na raw yung sleeper agent. Bibigyan niya na sa atin yung mission. Ayun na yun! Ito ang mission. Kailangan nyo mapuntahan ng old and new landmark ng Tondo. Pangalawa, matikman ang mga pagkain na humubog at naging parte ng kultura ng Tondo. At higit sa lahat, ang makipagkaibigan at makasalamuha ang mga lokal para maimbestigahan ang lugar. Pero dati talaga malala talaga dyan dati ng lantaran. Ito tawag dito basurahan. Kasi bundok ng basura dito dati. Saka malala rito dati. Kumbaga pag may gumawa ng masama sa inyo ron, nakatiilan sila. Hindi sila magsasalita. Kaya ako sa inyo, huwag na kayo mamunta ron. Dito, safe na kayo dito. Sige, sige. Hindi pa man din kami nakakalayo, nakarinig na kagad kami ng babala. Actually, binawarningan na kami na hanggang dyan lang kayo, dito lang. Pero pag pumasok pa kayo dyan, delikado na yun. Personally, medyo nakakatakot lang. Pero yung ngayon, tinatry natin yung break ngayon eh. Takot. Kasi for sure, yung mga takot na to, nagawa lang din. That's sa mga napapanood na stereotypes. Even I'm scared. We're gonna conquer everything, pare. Kaya natin yan, pre. Sama-sama naman tayo eh, di ba? Kahit delikado, nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nakita namin ng isang kumpol ng di-ordinaryong sasakyan. Anong tawag sa gantong klase na sasakyan? Kuliglig. Kuliglig niya tao. Kuliglig pala ang tawag sa mga ito. May iba't ibang uri ng kuliglig. Sa probinsya, ginagamit ito upang pangsaka. Dito naman sa Tondo, ang hakot ng gulay o prutas o sasakyan ng mga tao pag may baha. Kuya, Mabuti na lang at palabas na si Kuya. Kaya nagawa naming sumakay. pwede ba makisabay? Let's go! Kuya, gano'n ka nakatagal nagkukuliglig, kuya? 6 years. 6 na taon. Ano ba to? Hinuhuli pa to sa pag lumabas ka dito? Araw. Paggabi, okay naman. Ang kulit, kakaiba, pre! Kakaiba kasi manibela talaga ng kotse. Pare, enjoy kami sa biyahe. Para kaming mga batang kasama sa parada. Pumunta kami sa susunod na location sa mapa. Nung araw kasi, kahit dyan sa island na yan, makikita mo dyan, may mga sinasalvage dyan, butasan ulo, butasan... Ay. Pag nakursa na daan ka, huwag ka dito sa Tondo kasi, huwag ka mayabang, huwag ka titingin na masama. Dahil nung araw, maraming siga-siga rito, ayaw matititigan. Kung sino yung walang tattoo rito, yun ang siga. Ang mga may tattoo rito, binabara ko lang yun. Kami akong tattoo, baka kala mo. Ay. Dito pa lang sa likod. Ay, oo nga. Si tatay may cobra, oh. Isa pang patunay ko sa'yo, ako dating pulis. Retiradong pulis ako. Kaya alam ko yung mga kagaguhan dito sa Maynila. Totoo po bang hari ng Tondo si Asyong Salonga? Ay, hindi. Kung nasa pelikula. Sa pelikula. Pinapakiramdaman namin ng paligid na may halong pagkamangha at pagkabilib. Lakad rito, lakad doon. Kitang-kita namin ang sigla at siya ng mga taong akala mo yung walang hinaharap na problema. Patuloy lang sila sa mga normal nilang ginagawa sa pang-araw-araw. Kami naman ay mga estrangherong nakatutok lang sa misyon. Parang nagugupit yung tao. Ilang taon ka na po ba nakakatira dito, kuya? Ako, may get 8 years na po. Delikado daw dito sa Tondo. Sabi-sabi lang po nila yan. Sabi. Okay naman po kung
okay ka lang din makisama sa mga tao. Hello po! Baka tingin mo, bro. Bossing, totoo ba nga na delikado dito sa Tondo? Ay, hindi naman. Pagka sumasakay sila, papuntang Tondo, ayaw nila mga taxi. Gusto nila sa labas lang, ayaw nila sa pasok sa mga iskinita, looban. Ayaw. Kahit kami mga taga rito rin, galing kami ng MOA, kung sinabi namin Tondo, Delpan. Pag ng taxi, ayaw nila sa loob. Sa labas lang, bababa kami. Oo, naiintindihan namin. Makalipas ang ilang minuto pang paglalakad, sa wakas, nakita na namin ang isa sa mga landmark. Ang Santo Niño de Tondo Church. Itinatag ng mga Agustinian missionaries noong 1572 at dito matatagpuan ang pangalawa sa pinamatandang imahe ng Santo Niño sa buong Pilipinas. Pagamat marami ng trahedya ang dinaanan ng simbahan, halos walang nabago sa istruktura nito. Patuloy itong nagsisilbing simbolo ng palahas ng pananampalataya ng mga taga-Tondo. Pagpasok, nag-alay kami ng panalangin. Pinagdasal namin na sana ay mag-subscribe kayo dahil goal namin na makapag 1 million subscribers ngayong taon. Next up na natin yung bahay ni Asyong. Saan tao? Hari ng Tondo. Hari ng Tondo, Pagdating namin sa tarima ni Asyong, saan? bumungad sa amin ang isang lumang bahay na puno ng mga nakasakong bote. Inanong din namin ng bagong tagapangalaga ng bahay na ito. Kung kasama pala natin ngayon, sa'yo nakatira ngayon sa dating bahay ni Asyong sa Longga. Ano yung pangalan niyo, Tay? Ano pa balita daw po kasi na si Asyong daw po ang hari ng Tondo. Totoo po ba yun? Paano siya nasabing hari ng Tondo? Tao na. Isa yung parang siga-siga dito. Pero mabuting siga naman po siya. Siya daw po ang Robin Hood ng Tondo. Sino si Batman? May monok po ba dito? May Monok. Doon yung nagtitinda. Meron po doon. Dito na tayo makakatikim ng monok. Sagot ka sa amin, monok. At dahil malapit sa bahay ni Asyong yung monokan, dumiretso na kami para matikman ang unang pagkain sa misyon. Ang daming bata din. Sobra. Parang di na nga kami halos makagalaw. Pero alam namin na sobrang saya lang nila na makita kami. Kaya of course, tayo pagbiroon din kami. Makikita nyo, UP-UP na yung mapa namin. Paano na yung maraming pinagdaanan? Maraming pinagdaanan. Kita-kita nyo naman sa mga mukha namin. Sabi nila, meron daw ditong monokan. Kaso, mamaya pa siyang 6. Magpa-quarter to 6 pa lang. Inaantay namin ngayon yung pag-serve na mono para matikman na namin yung pagkain. Hindi magtanong. May monok po ba kayo? Uy, meron! Ito na pinakahintay natin, boys. Ang monok ay mga pinagkuloang bahagi ng manok mula sa mga hotel. Sa halip na itapon, ibinebenta ito sa mga interesado. Ang mga retaso ng mga manok ay nilalagyan ng suka, toyo, sili at iba pang mga pampalasa. Kaya't nagiging isang bagong putahe na abot kaya ng mga taga-Tondo. Little did we know meron palang halong baboy yung version ni ate. Ay, ito na siya. Dalawang klase ng luto ang pinatikim sa amin ni ate. Isang parang burger patty at isang pastil. Apre, taste test. Oy. Ayos ah. Oh, sabay-sabay subo. Sabay-sabay. Yes, sir. Sabay-sabaw. Kapre. Parang adobo. Wow. Nasang adobo, tos pastel po to, no? Her. Burger sa pinili. Dahil yan, burger ka sa akin. Walang sawa sa akin. Pagkatapos namin kumain, naalala ko yung sinabi ni Kuya. Ano yung tingin nyo dapat namin tikman na pagkain dito sa Tondo? Ay, ubo! Ubo! Pwede talaga ito namin gabi. Pare, parang gutom pa ako, pare. Gutom pa ba kayo? Oo. Sakto yun. Sa susunod na pupunta natin. Ubo. Gutom na ba yung cameraman natin? Tara na! Alas 8 na ng gabi nang marating kami sa Ugbo.
Ito din yung pangalawang landmark sa misyon. Ano nga pala ulit yung misyon namin dito? Dito daw kasi natin sa Ugbo matitikman yung tumbong. Tumbong? Ano yun? Yung isa pa sa mga pagkain na kailangan nating tikman na binigay sa misyon. Siya naging Ugbo kasi galing din siya dun sa tumbongan natin. May idea ba kayo about sa... Chat is not right, chat. Tama ba yun? Totoo ba yun? Check nyo guys kung tama yung mga pinagsasabi namin ha. Dahil guys, comment down below. Magtatanong tayo. Hello, Te. Saan po ba rito may tumbongan? Tumbongan? Saan yung tumbungan, boss? Asan po yung tumbungan? Saan po yung tumbungan? Tumbungan daw. Dito daw yung pinaka-legit, pre. Doon sa dulo daw. Matapos ang ilang sandali ng pagtatanong at paghahanap, pinasok namin ng isang eskinita. Bong, ito po ba yung tumbungan? Yes, in the original tumbong. Tumbongan. Tumbong pala. Tumbong. Yun, parang po. Po kasi nila, maimbestigahan mo lang daw ang isang lugar kung titikman mo yung pagkain nila. Dito po ba nag-originate yung tumbong? Ano ba yung tumbong? Wait lang. Ang tumbong soup o pig intestine soup ay mula sa pinagdadaluyan ng dumi ng baboy. Dito sa Tondo, Kilamang Rado, ang tumbong ay pinakuluan ng ilang beses pagkatapos langasan at lamasin ng paulit-ulit sa asin pang mawala ang lansa at malinis ng mabuti. Pagkatapos, kapag nawala na ang amoy, pakukulan ulit para lumambot at saka lalagyan ng mga pampalasa. Nilalagyan din ito ng onion spring at maraming tostadong bawang upang lalong sumarap. Parang isaw. Isaw. Pero siya ng isaw. Huwag na natin patagalin na. Pengin po kami ng 5 order po niyan. Tumbong soup. Ano kayang feeling nung... Feeling ko parang siyang squishy na... Hindi, parang papaitan siguro yan. Okay. Umami. Ito lang, pero masarap siya. Kailangan mo dayuhin kasi alam mo yung paraan kung paano niluluto. Sarap, malambot, malinam-nam. Ang sarap na inaway na kahit yung tumbong lang. Kasi isipin mo yung tumbong, pre. Part yan ng madumi, di ba? Pero di mo alam na masarap. Tapos yung broth niya, light lang, pre. Hindi mo naman, no? Ano lang, spring onion. Tapos siguro pinagpakuluan. Ano yung ano mo, pre? Sarap, pre. Kaya pala talaga din sumikat ang Ugbo. Panibagong imayang binibigay ng Ugbo sa Tondo, isang lugar na bumubura sa mga maling pananaw ng mga dumadayo rito. Pagkatapos, pumunta na kami sa susunod na destinasyon. Habang nasa biyahe, nakakabigla yung nalaman ni Sir tungkol sa Happyland. Kuya, pupunta kasi kami ng Happyland. Kamusta yung lagay sa Happyland ngayon? Medyo tahimik naman pero may mga talagang tao talagang gusto kayong magtripan. Kasi nung tumakbo kami dyan yung sino. Aabot sa 600 pamilya ang nasunugan sa Tondo, Maynila kagabi. Marami ang sa tabing kalsada na natulog dahil siksikan na. Hirap din kami kasi katulad yan yung nangyari sa bahay namin. Kami yung tumulong, kami kayo na kasama. Ano nangyari sa kasamahan niyo, kuya? Namatay din. Namatay siya ng binaril sa ulo. Binaril sa ulo! Sinugod na namin sa ulo. Wala na. Talagang marami na. Sa Happyland to, kuya, no? Sa mga oras na to, napapaisip kami kung tutuloy pa. Palalim na ng palalim ang gabi. Okay, so nandito tayo ngayon sa Smoky Mountain. Hindi natin mapupuntahan ngayong gabi yung target natin na Happyland kasi delikado. Hindi natin pwede i-risk yung lahat. Ang dami natin. Kasi may yung nasakyan ko sa tricycle kanina, bumbero siya. And just last week, nung nagkaroon ng barilan doon. So saan tayo matutulog ngayon? Ito yung isa sa pinaka-safe na spot dito sa Smoky Mountain. Dito sa inyo, try natin mag-camp dito ngayong gabi. Okay lang sa inyo? Oo naman. Okay. Nagpatuloy na kami sa misyon. Pagkarating namin sa bukana ng Smoky Mountain, nagulat kami sa sigaw ni nanay. Kaya lang. Tawag tayo. Ba't ka doon sa sinang barangay, ha? Hindi po. Nasabi ko lang. Anong ba-vlog nyo? Pupunta po kami, di ba po may resort po sa loob? Wala resort dyan. Wala na po yung resort. Nasara na. Wala na resort. Uwi na kayo. Mga disgrasya kayo dyan. Tabi mo pa. Huwag na kayo pumunta dyan. Sarado na. Wala nang delikado. So, kumbaga, delikado paggabi. Ay, araw, delikado. Dami ng utot yung balitaan dyan. Dyan nga sa labas, walang inuldap na inuldap ng mga sasakyan. Wala na kasi pinababawal ng deserman kasi once na may mangyari sa inyo dyan, barangay ang safe. Tapos wala pa kayo kasamang pulis, wala kayo kasamang tanod. Kung sakyan kayo, gabi pa. Ay, pege, labas yun yan. Kaya, masaksa kayo. Uwi na kayo.
Uwi na! Actually, tama naman si nanay. Delikado nga talaga dahil gabi na. Pero hindi naman masamang subukan. Kaya tinry namin kausapin si chairman. Ano tayo? Formal? Formal, tama. Hindi minamadali. Kahit foreigner, kahit taga rito ka, hindi mo pwede. Pilipinas pag wala lang. Formal letter. Para sa akin, hindi naman siya basically gine-generalize yung condo. Yung Smoky Mountain, yan. Kung pasukan pa lang, ano na, delikado na. Yung itsura pa lang. Para siyang bundok talaga. Sa akin till now, it's a question mark. Kasi hindi ko makita sa sarili ko. And ayoko lumabag ng may kasi mahirap kalaban ng mga may posisyon. So, for me, kung mayroon na sa mapa natin, lalagyan ko sa question mark. Sa mga oras na to, naghalo na yung pagod at pagkabigo. Hindi man kami nakapagkamp at nakapagpalipas ng gabi sa Smoky Mountain. Siguro, guidance na ito ni Lord na sa ibang pagkakataon na namin ito akyatin. Oras na kasi ng pahinga, kaya pinuntahan na lang namin si... Problema kasi kami tol. Hindi kami natuloy sa Smoky Mountain. Pwede ba kaming makikita muna ngayong gabi? Ano ba problema tol? Welcome na welcome. Sakto! Nagluto yung airpods ko, nagluto si Papa. May papatikim sa inyo na masarap na lugaw. Ay! Yan. Tara. Pasok kayo, welcome kayo. Iba talaga si Agent. Bagong araw, bagong umaga. Huling destinasyon na namin sa mapa. Ngayon, kailangan na natin matikman yung pagpag. Dito na tayo. Dito na, di ba? Ang Happyland ay isa sa mga delikado at notorious na lugar sa Tondo. Pagpasok namin, tumambad na kagad sa amin ang samot-saring basura at kalakal. Nagtanong kami kung saan namin pwedeng matikman yung huling pagkain sa misyon. Diyan, meron pa dyan, di ba? Luto na po ng binibenta. Dito meron pa dito, di ba? Oo, tama. Ang dami nagluto ngayon Kaya doon. sa kanto, meron pa dyan, di ba? Ang dami nagluto ngayon doon. Di pa man din kami nakakalayo, nakita namin sa gilid ng isang banyera ng pagpag. Di pa naluluto? Hindi pa. Sumaga po kami. Sa pagkakaalam ko po, maaga daw po na Ano pa po yan, nililinisin pa po yan. Maaga lang kami. Habang naghihintay, nakipag-usap po namin kala nanay. Kayang pagkaluto ng pagpag. Inaano po, pinipirito. Prito po, tsaka adobo. Parang natatakam. Kayo din po ba? Kumakain din po kayo dito? Oo, may pinakain kami. Kumakain kami. Sarap naman. Natatakam na akong kumain. Ilang sandali lang, inuwa at sinimulan ng linisan at banlawan ang bagong hangon ng pagpag. Magkano isang piraso na ng pagpag? Balot for may 20. Ba't ang bilis niyang maubos? Kasi ito, yung pagkain na to, para talaga sa mga tao. Kasi mamura na, masapat pa sila sa pamilya niya. Sure lang din namin para ayos ang pagkinis. Galing na to sa tira na talaga sa tao. At dahil matagal pa ang proseso ng paglilinis, lumibot muna kami. Saan tayo papunta ngayon? Sa Happyland, magtatanong ba tayo? Naano ko yan, nakatingin mo ko yan. Minsan ako nagluluto, inaadobo namin. Basta pagdating kasi ng mga alas 11, alas 12 ng gabi, dediretso na yan, dediretso na kami dito. Hahanap kami ng pagpag, pagkabili, luto. Wala namang masama kung susubukan. Malaki rin po ang naitulong niya sa makapag-survive po sa pang-araw-araw. Sobra, oo. Lalo dito sa mga tondo. Lalo, gobyerno natin. Maraming pinapangako. Tulong dito, tulong dyan. Pero halos yung gobyerno natin kasi ang tinutulungan, yung meron eh. Pero yung wala. Kasi kung tumutulong sila sa mahirap, walang ganito. Wala tong tondong nakikita nyo. Wala kayong makikitang ganyan. Pero dahil sa matyaga, masikap ang mga taga-tondo. Yung sikap ng tao dito, magkaroon lang ng ipapakain sa galing sa trabaho. Mabait ang taga-tondo. Basta pakikisama mo lang din sila.
Speaking of pakikisamahan, pagdating namin sa court may mga naglalaro kaya sinamantala na namin yung pagkakataon para makisali. Since dito tayo sa Happyland, siyempre natuloy natin yung mga kapwa natin, Happylanders. Uy! Idol! Kasi ano tol, may kumakalat daw na balita pare na pag taga-Tondo daw, nanggigripo daw. Di totoo yun. Mabait naman mga tao sa Tondo. Yung iba, yung mga ugali talagang squatter, sobrang yabang. Hindi naman lahat ganun ng masasamang tao sa Tondo. Wala, huwag sana sila ganun mag-isip ng masama sa mga taga-Tondo. Salamat bossing. Siguro rin sobrang bait nila. Tapos yung laro naman sa basketball kanina, relax lang. Walang balian. Matapos ang bakbakan, saktong alas 7. Bumalik na kami para mag-almusal at nakita na namin yung bagong lutong mga pagpag. Merong adobo at fried pagpag. Bago ako nagsimula nito, kantin talaga, ulam talaga. Start lang ako nito, mayroon akong customer na may nagpayo, ate bakit hindi mo subukan yung pagpag? Hindi nga nila kayang presyo ng ulam, alam mo naman, mabigat sa bulsa at saka kunti pa. Ay kung marami sila kapamilya o 3 anak, sa isang order na totoong ulam, so 20-60, ako kunti lang. Hindi nga naman, sa halagang 30 pesos, kaya na pakasya sa isang pamilya. Sa araw-araw, nasasagot yung mga pangkurente, pantubig, o sa pagkain, sapat lang. Mas madami siya bakit? Talagang parang bestseller po ata yung ano nyo, ito Pare, first bite. Oh, cheers. Grabe tol. First time ko to. Grabe, no? So talagang malinis na yan. Kahit ano yung itsura niya. Wala to. Lami. Prito naman yung baka magprito na muna ako. Hindi naman siya super kakaiba. Normal na manok sa fast food. Yung pinirito sa mga kanto, yung mismo manok na gano'n. Oo. Okay. Kanto style fried chicken. Oo. Dito sa adobo. Adobo. Alam mo talagang lasang fast food. Ano siya, mairaraos mo yung pang-araw-araw mo na pagkain. Wala siyang pinagkaiba eh. Iba yung pakiramdam ng gutom. Lami. Cheers! Sa katotohanan, ang mga balita at kwentong naririnig natin tungkol sa lugar ay bunga na ng mga korupsyon at iba't ibang suliraning dinaranas din ng ilang milyong informal settlers sa buong Pilipinas. Sa buong araw ng paglilibot namin sa Tondo, isang katangian ang nangibabaw, magaling makisama at makitungo ang mga taong naninirahan dito kahit pasalat sila sa oportunidad at maayos na pagkain. Makikita nating patuloy lang silang maghahanap ng paraan para mabuhay at magpatuloy sa laylayan ng kahirapan. Pero ang tanong na bumabagabag pa rin sa isip namin, hanggang kailan?